Hello everyone, I'm Pastor Gamaka, Apostolic Believers of Christ International, Isujuk Salyan. The program like is share, subscribe, and post notification bell to update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. So March 8 ngayon mga batid, 2024. Ito po ang kalooban ng Diyos, matuloy pa tayong buhay. Dahil po mga batid, ang plano ng Diyos sa atin para po sa kanyang kaharian. Napakaganda po ng plano ng Diyos dahil po noon pa lang ay alam na po ng Diyos kung sino po ang maging anak niya. Mga batid, tanda po natin yan na hindi pa tayo pinanganak, ang Panginoon po ang nagpasya na maging anak po tayo. So to God be the glory sa kanyang kabutihan na tayo po ay pinanganak sa salimutan na mayroon na palang kabahagi tayo sa kanang langit. Na hindi pa tayo pinanganak at hindi pa tayo sinilang, noon pa man ay alam na po niya ang kanya magiging anak. So hindi pa tayo sinilang kasi noon pa man, bago lang tayo mga pati sa libutan na ito, so noon pa lang ay alam na po ng Diyos kung sino ang kanya magiging anak. Now, napakahalaga po na malaman natin na ito talaga ang sinabi ng Biblia na noon pa lang alam na po niya kung sino magiging anak niya. So alam natin mga batid na tayo talaga ay habang namin sa libutan, minsan po ang ating ginagawa, ang ating sariling desisyon o ating opinion. Pero alam ng Diyos na habang na hindi pa tayo naglilingkod at hindi pa tayo kilala sa Diyos, so ganoon po ating pamumuhay. Pero tandaan po natin, ang Biblia nagpapatunay na noon pa lang alam na po niya kung sino maging anak niya at tayo naging anak niya sa pagitan po na atin Panginoon Kristo. Sa Roman in chapter 8 verse 29 to 30, pakinggan natin mga kapatid. Sapagkat alam na ng Diyos noon pa man kung sino-sino ang kanyang magiging mga anak, at sila'y itinalaga niyang matulad sa kanyang anak na si Jesus, para siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Amen. So, yan mga kapatid, no? Na noon pa man ay alam na po ng Diyos kung sino talaga ang maging anak niya. Kasi doon pa lang mga kapatid na bata pa tayo, ay alam na po ng Diyos na ang mga tao talaga ay makasalanan. Kaya hindi po nais sa Panginoon talaga na ganoon na lamang na tayo po ay patuloy na makasalanan, kasi ito po ang dahilan na parito po anak ng Diyos para po na ang ating makasalanan ay kanyang dalhin doon sa taas ng cross. So kaya sa bawat araw talaga ay pinag-aralan po natin ang Biblia at paano marami tayong matutunan mga batid na salita ng Diyos para po na tayong lahat talaga ay magkakaisa po sa kanyang kalatian. So alam na po ng Diyos kung sino talaga ang maging kanyang anak, kasi kapag tayo po ay naging masunurin sa ating sarili, hindi po sa Panginoon, hindi po tayo anak. Kasi ang sabi ng Biblia na dito makikita ang anak ng Diyos at ang anak ng Diablo. Pakinggan na lang natin mga kapatid sa 1 John in chapter 3 in verse 10. Ito ang sinabi po ni Apostol Juan. Mga kapatid, pakinggan natin sa 3Gs sa 1 John. Ito po sinabi ng Panginoon na makilala ang anak ng Diyos at anak ng Diablo. Dito makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng Diablo. Ang lahat ng hindi gumagawa ng matuwid o hindi nagmamahal sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. So, dito makilala ang anak ng Diyos, anak ng Diablo. So, noon pa lang, ang sabi ni Apostol Pablo na tayo po ay alam na po ng Panginoon na maging anak po tayo niya. Dahil po, alam ng Diyos na darating ng araw na talagang magbagong buhay po tayo, magsisi po tayo sa ating mga ginawang kasalanan, sapagkat sa salita ng Diyos po tayo nagkaroon mga kapatid ng pananampalataya. Kaya ipinaparating ng Panginoon talaga ang kanyang salita sa atin para magkaroon tayo ng pananampalataya. Dahil kung walang salita, hindi po tayo magkaroon ng pananampalataya at naging anak po tayo sa magitan po ng kanyang salita, no? Tandaan po natin mga kapatid, hindi po tayo naging anak sa ating sarili, kundi naging anak na tayo ng Diyos sapagkat napakinggan na po natin ang salita ng Diyos na ito pala ang dapat natin gawin, mamuhay pa tayo ng matuwid para maging anak tayo ng Diyos. Sapagkat ang sabi ni Apostol Juan, kung sino ang namuhay ng matuwid, ito makilala mga kapatid ng anak ng Diyos. Tandaan po natin, is 1 John chapter 3 verse 10.
dito makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng Diablo. Ang lahat ng hindi gumagawa ng matuwid o hindi nagmamahal sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Amen. So tama lang. So bakit gumawa ang tao ng masama? Bakit ang tao naging Israel? Bakit ang tao na humilig sa sanlibutan, makalaman, makamundong pamuhay? Dahil po sa Diablo na inudyukan po ang puso nila para po na hindi po nila magawa ang salita ng Diyos na kanilang napakinggan. So maliwanag po yung mga batid dito po sa Ephesians chapter 2 verse 2 na ang mga tao na ito na hindi po sabihin natin sumunod na mga salita ng Diyos ay pinagharian lang po ang puso nila ng Diablo. Ephesians chapter 2 verse 2. Muhay kayong gaya ng mga taong makamundo. Sakop kayo noon ng kapangyarihan ni Satanas, ang hari ng mga espiritong naghahari sa mundo. At siya rin ang espiritong kumikilos sa puso ng mga taong ayaw sumunod sa Diyos. Kaya alam na po ng Diyos kung sino po ang maging musunurin hanggang sa mga panahon na ito o sino po ang hindi. Sapagkat lahat po ng ginawa ng tao na kasalanan at sama tayo paroroon ay alam po ng Diyos mga kapatid. Tandaan po natin. Alam po ng Diyos saan tayo paroroon at anong ginagawa natin, alam po ng Diyos. Kaya sa araw na hatol, wala po tayo may dahilan na sabihin natin wala din natin ginagawa. Pakinggan natin sa Proverbs chapter 5:21. Sapagkat nakikita ng Panginoon ang lahat ng iyong ginagawa. Saan ka man naroroon, tinitingnan ka niya. Masamang tao ay bihag ng kanyang kasamaan. So ang masamang tao ay bihag ng kanyang kasamaan, no? Para itong bitag na humuli sa kanya. Para itong bitag na huhuli sa kanya. So sa kasamaan natin, para po tayong nabitag. So ano ang bitag? Bitag ng Diablo ito. Sapagkat ang mga tao na namuhay po na makasalanan, kapatid, ito ay sabihin natin habang nasa salibutan tayo, pag makasalanan ang pamahay natin, yung po mga kapatid dahilan na naging anak tayo ng Diablo. Kasi dito po sa chapter 2 verse 1 up to 2 sa Ephesians, ganito po ang sinabi ng Biblia. Chapter 2 verse 1 up to 2. Noong una, itinuring kayong mga patay ng Diyos dahil sa mga pagsuway ninyo at mga kasalanan. So naging patay tayo sa ating pagsuway at sa ating pagkamakasalanan. Now, hindi natin maiwasan habang po tayo sa katawan, nakipaglaban po tayo sa ating katawan na sana po hindi natin pagbigyan ang hilig ng laman. Dahil po kapag bigyan ng hilig ng laman, aanit tayo ng pagkabulok. So kaya mga kapatid, huwag natin hayaan na ito na lang ating gagawin habang buhay tayo, gawa lang tayo ng gusto natin. Pero ayaw naman ng Diyos na ganoon na lamang na tayo talaga ay patuloy na pamuhay po na ganyan. Dahil po na mula pa ng pasimula, alam na po ng Diyos na tayo po ay maging Kanya. Kaya ang ginawa ng Diyos ay tinuturuan po tayo hanggang ngayon para po na tayo talaga ay maging karapat-dapat, no, sa Kanyang kariyan. So ganoon po ang nangyari. At saka ang mga tao nito ay namuhay na gaya ng mga taong makamundo dahil po na ang Diablo ang nag-udyok ng kanilang puso. Muhay kayong gaya ng mga taong makamundo. Sakop kayo noon ng kapangyarihan ni Satanas, ang hari ng mga espiritong naghahari sa mundo. At siya rin ang espiritong kumikilos sa puso ng mga taong ayaw sumunod sa Diyos. So wala tayong masisi. Kahit kapatid, anak, asawa, kamag-anak, kaibigan, hindi ka na magtataka. Bakit yan? Sa Diablo, walang pinipili. Christian, hindi. Basta tao. Yan po ang target ng Diablo na itapon sa impyerno. Kasi pa-impyerno talaga ang punta niya. At dahil na pa-impyerno po siya, ayaw niya na siya lang at sa kanya mga kampon, pati ang tao din na ginawa ng Diyos para sa kanyang kaharian ay itapon ng Diablo sa impyerno. Kaya tinuturuan po tayo ng kapatid ng Panginoon para po na kahit paano ay hindi po tayo pabaya. Kasi alam na po talaga ng Diyos, ayon sa keywords kapatid dito sa Roman in chapter 8:29, na alam na po niya at maging kapatid tayo na ating Kristo kung masunurin tayo tulad niya hanggang sa itaas ng cross, na siya namatay na naging masunurin hanggang sa kamatayan. Din ito tayo din ngayon na maasa po ng kaligtasan, na matutulad tayo na anak niya na nakaupo sa kanan ng Diyos, ay makapunta tayo sa kanyang kaharian.
ay susundin tayo hanggang kamatayan. Kaya tayo po ang mga kapatid ng kanyang anak na panganay na binuhay po mula sa mga patay. Sapagkat alam na ng Diyos noon pa man kung sino-sino ang kanyang magiging mga anak. At sila'y itinalaga niyang matulad sa kanyang anak na si Jesus, para siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Siya mga kapatid, nasa verse 30. Kaya nga ang mga taong pinili ng Diyos noong una pa ay tinawag niya para maging kanyang mga anak. At ang mga tinawag niya ay itinuring niyang matuwid. At ang itinuring niyang matuwid ay binigyan niya ng karangalan. Amen. Now, dahil po na hinirang na tayo noon pa maging anak, ay tinawag na tayo. Now, mga kapatid, ano ba ang basihan? Paano malaman natin na tinawag na tayo ng Diyos dahil po na hinirang pala tayo mula pa ng pasimula? So, yan po ang mga dapat malaman natin. Kaya ang Biblia talaga ay pinapangaral po natin para malaman natin kung hinirang ba tayo hindi. So, ang katunayan na kapag hinirang tayo noon pa man, ay tawagin talaga tayo ng Panginoon. So, paano tayo tinawag? Pakinggan natin mga kapatid dito po sa 2 Thessalonians in chapter 2 in verse 14. Nawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng magandang balita na ipinahayag namin sa inyo, para makabahagi kayo sa kadakilaan ng Panginoong Hesukristo. Amen. So, tinawag tayo sa magitan ng magandang balita. Nang kaya, bakit naparating sa atin itong mga video, nakapag-live tayo, bisang kahit na po minuto lang, oras man, dahil tinawag na tayo ngayon, at yan ang katunayan na noon pa lang pala, ay hinirang na po tayo ng Diyos para po maging Kanya. So, wag natin naman pabayaan, wag natin baliwalain itong pagtawag sa atin, sumitan magandang balita, sapagkat magkaroon lang tayo ng panampalataya kung mapakinggan natin ang magandang balita. Kaya ito napakinggan ngayon natin, ito po naparating sa atin ng Panginoon, kahit pa paano mga kapatid ay malalaman natin na yung pala ang plano ng Diyos doon pa lang ay maging anak na tayo niya. So napakaganda po ng plano ng Diyos sa atin. Pakinggan natin sa 10:15-17 sa Roma. Paano makakapangaral ang sinuman kung hindi naman siya isinugo? Paano makapangaral ang sinuman kung hindi naman siya sinugo? So kung hindi kami naging pastor, paano namin ito ipangaral? Kaya dahil ginawa kaming pastor ng Panginoon, ito po ang aming katungkulan na iparating namin ang biyaya ng Diyos, ito mensahe ng Diyos sa inyo, kahit paano na buhay ang pag-asa natin tungo ng kaligtasan. Tuloy natin hanggang 17. Ayon sa kasulatan, napakagandang pagmasdan ang pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. Pero hindi naman tinatanggap ng lahat ang magandang balita. Kaya lang, hindi po tinatanggap ng lahat sapagkat itong ating mga video, mayroon po naghihintay dito at nag-abang para po ng salita ng Diyos. Mayroon naman nakadaan dito sa ating mga video na nakapost sa YouTube channel, sa Facebook, na kaagad scroll down nila. Ay ibig sabihin, hindi po sila interesado. No? Kaya nga sinabi na hindi po, kaya lang, hindi po lahat nagkaroon na panampalataya. Tuloy natin mga kapatid, 16. Pero hindi naman tinatanggap ng lahat ang magandang balita. O, diba? Pero hindi naman tinatanggap ng lahat. Kaya hindi po lahat talaga. Tama ang sinabi niya sa Mateo 24:40-41, dalawang lalaki sa ama, isa kukunin, isang maiwan. So ibig sabihin, yung matuwid lang po ang makukuha. Tayo po naman ng matuwid, kung nobin ng Diyos, makukuha talaga tayo sa kanyang pagparito, pero may maiwan. So tama lang na sinabi sa Roman 10 in verse 16, pero hindi lahat. Pero hindi naman tinatanggap ng lahat ang magandang balita. Sinabi nga ni Isaias, Panginoon, sino po ba ang naniwala sa sinabi namin? Sasampalataya lang ang tao kung maririnig niya ang mensahe tungkol kay Kristo. Maririnig lang niya ito kung may mga ngaral sa Kanya. Amen. So bakit tayo tinawag ng Panginoon maging pastor? Sapagkat gagamitin tayo ng Panginoon para pong parating sa atin sa buong salimutan ang biyaya ng Diyos, na yun pala ang dahilan tinawag na tayo sapagkat noon pa lang hinirang na po tayo at alam po ng Diyos na maging anak tayo niya. Pero itong mga Suwael, mga anak ng Diablo, itong gumawa ng kasamaan, anak ng Diablo. Pero hindi ito kagustuhan ng Diyos. Kaya nga tinuruan tayo ng Diyos ng salita niya para maging matuwid po tayo. Kaya lang, ang sabi po sa Ecclesiastes, mga batid, sa City 29, ganito po sinabi po ng sulat ni Haring Solomon, City 29. Pakinggan natin ang sabi
ng sulat ni Haring Solomon. Higit sa lahat, ito ang nalaman ko. Ginawa ng Diyos ang tao na matuwid, pero nag-iisip ang tao ng maraming paraan para maging masama. So ikaw lang nag-isip ng paraan. Gusto mong nakaw, gusto mo mang hold up, gusto mong pumatay. So isip mo yun. Yun po ang isip mo. Ikaw naghahanap ng isip ng paraan para maging masama tayo sa paningin ng Diyos. Pero ayaw naman ng Diyos na gano'n na talaga pumuhay natin. Pero ikaw lang nag-isip. Kaya dapat ang isip natin nasa itaas na langit sa Panginoon, hindi po sa lupa. Sa lupa marami po mga krimen, marami mga nanakaw, hold up, pumatay, no? Ano ang bangko, hold up ang bangko, ninakawan ang kapitbahay, pumatay. So dahil po mga kapatid, na yun po ang kanyang iniisip. Pero ang nais ng Panginoon, ituwid tayo. Higit sa lahat, ito ang nalaman ko. Ginawa ng Diyos ang tao na matuwid, pero nag-iisip ang tao ng maraming paraan para maging masama. Yan po, Ecclesiastes 7:29, mga kapatid. So sana po wag naman, no? Wag naman ganyan ang pamuhay natin. Sapagkat ikaw ang isip ng masama, pero ang Diyos ituwid ng tao. Kaya lang ikaw naghanap ng paraan na maging masama ka, so yun na po, maging anak ka ng dyablo, dahil po yun po ang isinunod natin ang ating isip na masama. So kaya wag naman, no? Wag naman na ating isip masama, sapagkat kapag masama, hindi matuwid, anak tayo ng dyablo. So wag naman natin mga kapatid na baliwalain itong salita ng Diyos na ating napakinggan, dahil po hindi po ito akin, no, kagustuhan po ito ng Diyos na maparating sa atin ang kanyang mensahe, na kahit pa paano marami tayong matutunan at may karapat-dapat tayo sa harapan ng Diyos. Now, hindi pa uli ang lahat mga kapatid. Habang may hininga pa tayo, may pag-asa pa po. Tandaan po natin, sulat po ng Banal na Aklat sa Ecclesiastes kung mangaral, Kabanata Siyam, talata 4. Habang buhay pa ang tao, may pag-asa. May kasabihan niya, mabuti pa ang buhay na aso kaysa patay na leon. So alam naman natin kung mag-away ang leon at saka aso, lugi talaga ang aso. Sagot mas matapang ang leon. Pero kahit may leon ka, kung patay na, hindi kanya maligtas at hindi kanya matulungan. Pero ang asong buhay, aso lang nga siya. Pero kapag mayroon kang kaaway sa iyong palibot, ay makagising ka dahil po sa aso. Pero kung matapang yung leon mo, yung magbantay sa iyo ang patay ng leon, kahit alam mo matapang siya, hindi siya magagawa. Natulungan ka pa dahil po na patay po ang iyong leon. Pero ang aso po, aso lang talaga siya. Pero kahit aso lang po siya, mga kapatid, malaki po ang pakinabang na aso. Tandaan po natin, malaki po ang pakinabang na aso kaysa leon mo. May leon ka nga sa bahay pero patay na. Ang aso po, kumakahol po yan. Kung nakarinig po ng mga kasikas, kung mayroon na matyagan niya na tao sa palibot ng bahay mo, kahit mahilig ka, kung sabihin natin na akala mo wala kang kaaway pero may nag-interest sa'yo, so makagising ka pa. So ganun po, habang buhay tayo may pag-asa. So kaya pa talikuran ang ating masamang pamuhay, kasi alam na po ng Diyos na tayo maging anak niya. Kaya lang mga kapatid, tandaan po natin sa ating kalagayan ngayon, minsan po itong panampalataya natin na sinabi natin mayroon panampalataya tayo, hindi po nakita sa gawa. Kasi ang tunay panampalataya, ang panampalataya mismo ang gumagawa. Ayon po sa 1 Thessalonians, mga kapatid, in chapter 1 verse 3, na panampalataya mismo mga kapatid ang siyang gumagawa. So dahil kung may panampalataya tayo, hindi tayo po mga kapatid matisod, dahil po patuloy po ang panampalataya natin mismo ang gumagawa. Kasi kung wala tayong panampalataya, yan ang dahil mga kapatid na unti-unti po tayo napalayo sa Panginoon. Mayroon tayong napakinggan na salita ng Diyos, hindi natin nagagawa dahil po na ating panampalataya unti-unti na pong nawala. Ulit-ulit natin nadaanan po ang Iglesia ng Diyos sa Sardis, na akala ng ibang tao buhay sila kasi Christian, sila manampalataya, pero sa mata ng Diyos patay. Bakit po? Hindi po naging sakdal ang kanilang pamuhay dahil marami po silang napakinggan na aral ng Diyos. Hindi aral ng pastora,
Aral po ito ng Diyos, ginagamit lang po tayo ng Diyos para po maparating natin ang mensahe ng Diyos sa buong sanlibutan. So, ang Sardis po, inanggin po ng Panginoon yan. Tandaan po natin ng kanyang iglesia. Pero mga kapatid, dahil inanggin sila ng Diyos na iglesia niya, talagang sigurado na talaga ang kanilang pamuhay. Hindi po. Hindi pa rin sakdal ang pamuhay po nila. Hindi ganap. Dahil po hindi ganap, marami silang pakinggan na hindi nila ginagawa. So yan mga kapatid. Now, kaya ang panampalataya mismo ang gumagawa. Ayon po sa 1 Thessalonians in chapter 1 verse 3. Nagpapasalamat kami kapag inaalala namin ang mabubuti ninyong gawa na bunga ng inyong pananampalataya. So ating paggawa pala, ang ating pag-live, ating paggawa ng mga video, pag-post natin sa Facebook, YouTube channel, ito po ang panampalataya natin ang gumagawa, hindi ang pagkapastor. So ang pagkapastor ko mga kapatid, hindi po ito ang nagpatatag sa akin. Ang salita ng Diyos ang nagpatatag sa akin sapagkat tulad ninyo sa atin lahat na umasa tayo ng salita ng Diyos. Ako din, dahil sa pag-asa ko na ito, kahit na mayroon tayong mga naramdaman, sabihin natin ng mga pagsubok, kapigatian ng sanlibutan, pero tuloy pa rin tayo na gumagawa ng mga video kahit na po na napapaos na po tayo sa ating sipon ng Kahonsyo sa Japan, pero ginawa pa rin natin itong mga video dahil po hindi hadlang, kasi ang sakit natin pag alis sa sanlibutan wala na po lahat yan, kasi doon sa langit wala nang iyakan at papahiran na po ng Panginoon luha natin mga mata, kasi dito sa lupa umiyak talaga tayo ng suliranin mga kapatid. Pero doon sa langit 21:4 mga kapatid, sinabi dito sa pahayag, Apahirin niya ang mga luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, kalungkutan, iyakan o sakit, sapagkat lumipas na ang dating kalagayan. so kaya malagpasan natin ito mga kapatid pag alis na sa katawan, malagpasan na natin ang kahirapan, malagpasan na po natin ang mga pagsubok, malagpasan na po natin ang panlalait, malagpasan na po natin ang paninira, at malagpasan na po natin ang mga pagnanasa ng laman. So hanggang nandito sa libutan, nilalabanan po natin ito pag nasa ang laman, makamundong pamuhay, kasi noon pa lang pala ay alam na po ng Diyos maging anak po tayo, at dahil maging anak po tayo, iningatan po tayo ng salita ng Diyos hanggang sa kanya pagparito. Hindi po tayo pabayaan ng Diyos. Doon sa langit walang iyakan, no? Walang nang kamantayan, walang kalungkutan, walang sakit, sapagkat lumipas na ang dating kalagayan. Makalipas na tayo sa kalagayan natin kung patay na po tayo. Hindi naman natin hinahangad mamatay, kasi pakinabangan pa tayo ng Panginoon para po sa lahat ng kaluluwa sa sanlibutan, para po maparating natin ang mensahe ng Diyos kahit paano. Sabihin ito mga kapatid, marami tayong matutunan at mapaghandaan po natin ating pagharap sa hukuman ng ating Panginoon. Siya mga kapatid na nasa Panginoon na noon pa lang ay hinirang na po tayo na maging anak niya. So, to God be the glory sa kanyang kabutihan na ngayon ipinapaalam po sa atin para tayo matatag sa ating pananampalataya. Kaya patuloy na tayo mga kapatid, no, sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Makinig tayo dahil po ating pagkahinirang ay hindi na mabawi. Dahil po yun po ang plano ng Diyos sa atin na maging karapat-dapat tayo sa kanyang kariyan at ay maging anak niya. At alam na po ng Diyos na talagang darating ang panahon na matatapos na po itong ating paghihirap. Wala nang kalungkutan, wala nang iyakan, at walang kapigatian doon sa kaharian ng ating Panginoon. Yan po sinabi po ng mananaklat dito po sa Pahayag chapter 21 kapatid in verse 4. Apahirin niya ang mga luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, kalungkutan, iyakan o sakit, sapagkat lumipas na ang dating kalagayan. Amen. So ganyan po mga kapatid, na dapat natin malaman na itong mga pagsubok na dinaanan po natin, hindi po ito hadlang mga kapatid ng plano ng Diyos, sapagkat ang pagsubok na ating nadaanan, siya na rin nahanap ng paraan na kung natin makayanan ang pagsubok na ito, ay ang Panginoon po hanap ng paraan para malagpasan natin ang pagsubok
na ating dinaanan. So chapter 10:13 dito sa 1 Corinthians, ito po sinabi ng Panginoon na walang mga pagsubok na dinaanan po natin na hindi pinanaanan ng ibang tao. Ang pagsubok na dumarating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Ngunit maaasahan natin ang pangako ng Diyos na hindi niya tayo pababayaang subukin ng higit pa sa ating makakaya. Kaya kung dumaranas kayo ng pagsubok, gagawa siya ng paraan para mapagtagumpayan ninyo ito. Amen. So siya hahat ng paraan para mapagtagumpayan po natin ang pagsubok na ito. Kaya hindi po hadlang ang pagsubok ng plano ng Diyos. Sapat siya na po hahat ng paraan na kung maranasan man natin ang mga pagsubok, ay malagpasan pa rin natin dahil po sa biyaya ng Diyos sa atin. Siya nga nag-ingat sa atin mga kapatid, haleluya, na hanggang po sa kanyang magparito hindi po tayo maparusahan. Ang sabi na banaklat na siya po ang patatag sa atin sa 1:8 sa 1 Korinto. Pakinggan natin. Nanatilihin niya kayong matatag sa pananampalataya hanggang sa katapusan, upang kayo'y maging walang kapintasan sa araw ng kanyang pagdating. Tapat ang Diyos na Kaya mga kapatid, tapat ang Diyos na tumawag sa atin, no? Sa ating pagkipag-isa sa kanyang anak na si Jesucristo, na ating Panginoon. Kaya mga kapatid, ang dapat malaman natin na sabi sa verse 9, Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang makipag-isa sa kanyang anak na si Jesucristo na ating Panginoon. so tapat ang Diyos na tumawag sa atin. Kaya ang ating pagtawag, hindi hadlang po ang mga pagsubok, kapigatian, naranasan natin sa limutan. Dahil ito po mga kapatid, ay dapat natin ito madaanan dahil po mayroon tayo pananampalataya. Kasi dahil po sa atin napakinggan at ang pagtawag ng Diyos sa atin, nagkaroon tayo ng pananampalataya. At ang pananampalataya nito mga kapatid ay iningatan po ng Panginoon hanggang sa kanyang pagparito. Mga kapatid, ating pananampalataya ay para po na hindi tayo mahatulan. Huwag tayong parusahan sa kanya araw ng pagparito. Nanatilihin niya kayong matatag sa pananampalataya hanggang sa katapusan, upang kayo'y maging walang kapintasan sa araw ng kanyang pagdating. So ang ating pananampalataya, bakit hanggang ngayon, mga kapatid, ay patuloy po ang ating pananampalataya sapagkat ang Diyos po ang nagpatatag sa atin. Hindi po kaya pastor kasi ako kaya pananampalataya pa rin ako ngayon, hindi po. Kasi kung hindi po ang Diyos magbigay sa atin ng katatagan, wala po tayong magawa. Kaya dahil po sa pananampalataya na ito, inasahan po natin mga kapatid, tanda po natin, ito po talaga ay patuloy natin na ginagampanan ang katungkulan natin dahil po tayo may pananampalataya. So hindi po aking pagkapastor ang gumagawa nito mga kapatid. Ang ginawa kong ito dahil po sa aking pananampalataya, kaya at hindi po ako mga kapatid ang nagpatatag sa aking pananampalataya, kung hindi po ang Diyos mga kapatid na nagtawag sa atin upang na ang pananampalataya natin ay napakinabangan natin. So marami po nakiklaim ng may pananampalataya, pero mga kapatid, ngayon nawala na po sila, no, sa paglilingkod at bumalik na po sa limutan dahil po sila po ang tinutukoy ng Biblia na ang kanilang ugali parang aso o baboy. Kasi nakarinig na sila, naranasan na nila ang biyaya ng Diyos at ang kalmang katotohanan, pero dumating ang panahon na sila po ay bumalik, no, sa dating pamuhay at naging tulad sila ng aso at baboy. Yan mga kapatid ang dahilan. Now, itong ating pananampalataya, hindi po tayo mga kapatid mawala dahil po ang Diyos mismo ang siya magpatatag po sa atin. So dahil po siya magpatatag po sa atin, so hindi po tayo nadaigin ng sanlibutan. Dahil Diyos po ang nagpatatag sa atin, hindi po ang tao. Kung tao po magpatatag sa atin, darating ang panahon din na manghihina pa rin ang tao. Pero ang Diyos po mga kapatid, nagbigay sa atin ng katatagan, hindi po siya manghihina. Siya Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya hanggang ngayon, ganito po ang ating ginagawa. Nagpapatuloy po tayo sa pagpapalaganap ng magandang balita ng Diyos dahil po ang ating pagkapastor hindi po galing sa tao. Hindi po galing sa limutan ang pagkapastor natin dahil nang umakyat siya sa langit, nag-iwan siya ng mga kaloob ng mga tao. At nabilong tayo sa ating pagkapastor ngayon mga kapatid. Sa Ephesians chapter 4 verse 11, ito po ang kanyang iniwan sa lupa na siya umakyat sa langit. Ang iba'y ginawa niyang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y mangangaral ng magandang balita, at ang iba naman ay pastor at guro. So yan mga kapatid.
So nang umakyat siya sa langit, iniwan na po niya ang kaloob sa atin na tayo maging pastor, propeta, apostol, mga guro, mga evangelista, kung tagapagturo sa ng Diyos, yun po ang ating kaloob na galing po sa Panginoon. So ang kaloob na yan, hindi po natin tulog-tulugan sapagkat ang sabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians, mga batid, in chapter 9, in verse 16, na kung pinapangaral magandang balita, hindi ang hulugan ito ng mata sa kanyang sarili. Hindi ko ipinagmamalaki ang pangangaral ko ng magandang balita dahil tungkulin ko ito. Nakakaawa ako kung hindi ko ipapangaral ang magandang balita. So mga batid, hindi po pwede na ang aming pagkapastor na ipinagkaloob ng Diyos ay tulog-tulugan po namin. So kahit na po kung nakaranas tayo ng mga pagsubok, pagipitan, sabihin natin na kahinaan, mayroong mga kapigatian, pero hindi po na pinabayaan tayo ng Diyos sapagkat siya nga nagsasabi sa 1 Corinthians chapter 10:13 na kung makaranas ng mga pagsubok na parang mabigat talaga, siya hanap ng paraan, hindi po tayo. Kasi kung tayo hanap ng paraan, maiwasan natin ang pagsubok, hindi natin magawa yon. Pero ang Diyos po ang hanap ng paraan para na makatayo pa rin tayo sa kabila ng mga pagsubok na ating dinadaanan. Ito pagkainiran natin mga kapatid, to God be the glory, hindi po tayo naging pastor dahil na nag-aral po tayo ng 1 taon, 2 taon, 3 taon, 4 taon, 10 taon, o 20 taon, at 30 taon, hindi po. Ang pagkapastor natin na galing sa Diyos, ito po ay hindi makilala ng sanlibutan. Kaya ang ating aral minsan sinasalungat po ng sanlibutan dahil po hindi magkaparehang espiritu ng sanlibutan at ang espiritu ng Diyos. So kaya nga sabi sa Pablo na ang aral minsan natin hindi po tinatanggap ng sanlibutan. No? Na sinabi ito sa 1 Corinthians chapter 2 verse 13 up to 16, pakinggan natin. Kaya nga ipinangangaral namin ang mga bagay na ito sa pamamagitan ng mga salitang mula sa banal na espiritu at hindi mula sa karunungan ng tao. So ito pangaral natin mula sa karunungan ng banal na espiritu, hindi karunungan ng tao. Kasi kung karunungan ng tao, mag-aral tayo ng sabihin natin 7 taon, 12 taon, maordinahan po tayo sa ating katungkulan o 20 taon para makilala tayo na matagal sa paglilingkod. So hindi po yun ang basihan. Kasi iba po ang ating karunungan galing po sa Diyos at hindi galing sa tao. Kasi galing sa tao, ito talaga may nagtuturo sa iyo. O sige, pagkatapos mo ng 7 years, pagkatapos ng 10 years to 12 years, ay maordinahan ka ano ang iyong katungkulan. Pero sa Panginoon, ang mga apostolis, alas 9 ng umaga, ay binigyan ng Panginoon ang kanyang huligos at nagsasalita na sila ng iba't ibang wika at hindi nag-aaral ang apostolis na para maging apostol sila ng 7 taon, 12 taon o 20 taon, hindi po. Alas 9 ng umaga, ipinagkaloob na po ng Diyos ang karunungan na itong kapangyarihan ng Espiritu Santo at naging apostol po sila. Ito na sa kalooban ng Diyos. Kaya ganoon tayo. Naging pastor tayo, nag-aral tayo sa libutan. Kaya hindi tayo kilala ng sanlibutan. May mga pastor nga, pagtingin sa atin, parang musmus lang. O ano ba talaga. So at least, alam natin na ang Diyos po ay nagbigay sa atin ng karangalan. Ang Diyos po nagbigay sa atin ng karunungan para po na mapakilala natin sa libutan kung anong kaibahan ng ating karunungan o sa karunungan po nila. Na verse 14 up to 16. Pinangangaral namin ang espiritual na mga bagay sa mga taong pinananahanan ng espiritu. Ay mga kapatid, no, ang sabi ni Apostol Pablo na pinangaral po talaga nila ayon po sa 2 in chapter 14 dito sa 1 Corinthians, no? Chapter 2 and verse 14. Ito ang sinabi ng Biblia. Ngunit sa taong hindi pinananahanan ng espiritu ng Diyos, hindi niya tinatanggap ang mga aral mula sa espiritu dahil para sa kanya ito'y kamangmangan at hindi niya ito nauunawaan dahil ang mga bagay na ito'y mauunawaan lamang sa tulong ng espiritu. So kaya kahit na po kung nag-aaral tayo ng ilang taon, kung ang espiritu ng Diyos wala po sa atin, so yan po ay mangyari na hindi talaga sila maniwala kahit pa ito ano pa ating pagpaliwanag, hindi matatanggap po ng sanlibutan. Ang espiritu ng sanlibutan, iba talaga ang pangunawa ng espiritu ng Diyos. Kaya minsan po hindi maiwasan talaga na nagka-debate o nagka-discussion talaga, naglaban-laban po ng salita ng Diyos kasi hindi magkaparehang espiritu. Kanya-kanya po pagpaunawa, pagpaniwala ng salita ng Diyos. Sa verse 15,
Sa taong pinananahanan ng Espiritu, nauunawaan niya ang mga bagay na ito. So kung pinananahan tayo ng Espiritu ng Diyos, manawaan natin ang bagay na ito. So ibig sabihin, alam po natin na ito ang katotohanan, ito ay kasinungalingan. So kasi ang Espiritu ng Diyos, nagtuturo po ng katotohanan. So kaya, maiwasan talaga na mayroon talagang nangaral po ng salita ng Diyos na hindi pinananahan ng Espiritu at may kaibahan po sa katotohanan. So ganyan po ang kalagayan natin. So ating gagawin mga kapatid na hindi po tayo, hallelujah, mawala ng pag-asa na kahit na kung natanggapin nila, pero ipangaral lang po natin sa patrabaho natin, katungkulan po natin bilang pastor, na ipangaral po natin ang salita ng Diyos. Verse 16. Ngunit hindi naman siya maunawaan ng mga tao na hindi pinananahanan ng Espiritu ng Diyos. So, hindi tayo maunawaan ng tao na hindi po pinanahanan ng Espiritu ng Diyos. Chapter 2 verse 15 sa 1 Corinthians, ulitin natin. Sa taong pinananahanan ng Espiritu, nauunawaan niya ang mga bagay na ito. Ngunit hindi naman siya maunawaan ng mga tao na hindi pinananahanan ng Espiritu ng Diyos. So, yung mga tao na pinanahanan ng Espiritu ng Diyos, hindi makaunawa talaga. Kahit ulit-ulit mo, ito explanation mo, ito po ang pangaral natin, so hindi manawaan nila. Dahil po, ang Espiritu nila ay sasanibutan lang po. Ibig sabihin, hindi na tinatanggap ang katotohanan. So, kung tanggapin ang katotohanan, so, pananahan natin ang Espiritu ng Diyos, kung tanggapin natin ang salita ng Diyos ng katotohanan. Pero kung hindi natin tanggapin ang katotohanan, hindi po tayo pananahan ng Espiritu ng Diyos. So, pati Espiritu ng Diyos, ito pong salita ng Diyos, nagtuturo po sa atin ito para po tayo mamuhay po ng nasa katotohanan. Now, sinabi sa 16, Ayon nga sa sinasabi ng kasulatan, sino ba ang nakakaalam ng isip ng Panginoon? so ayon sa kasulatan, sino ba nakakaalam ng isip ng Panginoon? Wala talaga. Ito'y plano pala ng Diyos kung natin ito nabasa sa Biblia. Pero dahil nabasa na po natin, nalalaman po natin ang isip ng Diyos at ang plano ng Diyos sa buhay natin. Pero sabi sa Pablo, ngunit tayo, Sino ba ang makakapagpayo sa Kanya? Ngunit tayo, taglay natin ang pag-iisip ni Kristo. so tayo ay tagay natin ang pag-iisip ni Kristo, kaya nakaunawa tayo. Kaya nakakaunawa tayo. Amen. So ganyan po, na wala tayong masisi, bakit na ang mga tao palit-ulit natin na pinapangalan sa ng Diyos pero ayaw palit tanggapin sapagkat ang Espiritu nila ay sasalibutan lang po. Ibig sabihin, ang Espiritu ng Diyos wala po sa puso nila. At tulad natin na sa puso natin Espiritu ng Diyos, so naunawaan natin ito ang tama, ito ang mali, ito dapat natin gawin, ito hindi dapat gawin, at ito'y susundin natin, so ito'y kalooban ng Diyos. So ganun po. Pero kung hinatanggapin ang Espiritu ng Diyos, itong salita ng Diyos na pinapangaral natin, hindi talaga sila maaaring pananahan ng Espiritu Santo. Pero sa oras tanggapin na po nila, mananahan na po ang Espiritu Santo, magpaunawa sa kanila at tumutulong sa kanila kung ano po ang katotohanan. Sapat ang Espiritu Santo talaga ay nagtuturo ng katotohanan. So hanggat tayo natanggapin ang katotohanan, mahirap tayo makaunawa ng katotohanan. Kaya ang pinahanap po ng Espiritu ng Diyos ay makaunawa. Pero ang hindi po, ang hindi pinahanap ng Espiritu ng Diyos ay hindi makaunawa. Pero sa atin, mga kapatid, na ang taong pinanahan ng Espiritu ay nakaunawa dito. Sa taong pinananahanan ng Espiritu, nauunawaan niya ang mga bagay na ito. Ngunit hindi naman siya maunawaan ng mga tao na hindi pinananahanan ng Espiritu ng Diyos. Mga kapatid, ito po ating mensahe. Halos sa bawat araw po nakapaggawa tayo ng mga video sa itong paraan. Marami tayong matutunan at mapaghandaan po natin ating kalagayan. Tandaan po natin na sa ating bawat isa, ayon sa ating givers, na noon pa lang ay alam na po ng Diyos kung sino maging anak niya. At tayo po yan mga kapatid na ngayon ay naglilingkod na po sa Panginoon at sumampalataya na po tayo kasi tinawag na po tayo sa magandang balita. So habang na hindi pa tayo sumampalataya sa magandang balita, hindi pa natin mapatunayan na tayo pala ang tinutukoy ng mga anak ng Diyos sa darating na panahon. Sapagkat noon pa man alam na po ng Diyos. Roma 8:29. Sapagkat alam na ng Diyos noon pa man kung sino-sino ang kanyang magiging mga anak. At sila'y itinalaga niyang matulad sa kanyang anak na si Jesus, para siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid.
So, ano ang proof na angkinin tayo na kapatid tayo ng Panginoon? Ibig sabihin, mga kapatid, na siya po ang panganay sa muling nabuhay. So, kahit tayo mga kapatid, na bubuhay din tayo tulad niya. Now, ano po ang proof natin, mga kapatid? Talagang may basihan ba tayo na tayo po talaga ay maging kapatid ng Panginoon? So, tingnan natin sa 12, 47-50, dito po sa Mateo. Ito po ang sinabi ng Biblia. Ay nagsabi sa kanya, "Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid at gusto kayong makausap." Sumagot si Jesus, "Sino ang aking ina at mga kapatid?" Itinuro niya ang mga tagasunod niya at sinabi, "Ito ang aking ina at mga kapatid. Sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking Ama sa langit, ang siya kong ina at mga kapatid." So tama, sabi si Pablo, tayo maging kapatid. Siya ang panganay sa maraming mga kapatid. So kapag sundin natin ang kalooban ng Diyos Ama, na tulad na siya po ay naging masunod hanggang sa taas ng cross, so wala po tayong pagdalawang isip. Makapunta tayo sa kanyang inalagyan ngayon, nakaupo sa kanan ng Diyos, so makapunta tayo doon sa kanan ng Diyos kung sundin natin ang kalooban ng Diyos. Na hindi po relihiyon ang nagbibigay sa atin ng pagkataon na maging kapatid tayo na ating Panginoong Kristo na muling pagkabuhay. Kasi po, yan po ang masiyan mga kapatid, na sa ating panahon ngayon, dapat pala maging masunurin tayo. Kasi sino ang sumunod sa ayon sa verse 50, mga kapatid, sa Matthew chapter 12, Sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking Ama sa langit, ang siya kong ina at mga kapatid. so maliwanag po. Totoo nga. Kung sabi na, kapatid pa natin si Kristo. Totoo sa Biblia, pinatunayan na maging kapatid tayo. Siya ang panganay. Siyempre, anak siya ng Diyos panganay. Maging kapatid sapat. Naging anak tayo ng Diyos dahil po sa kanyang salita. Kaya, dapat lang sabihin tayo mga kapatid. Kasi anak siya ng Diyos. Siya ang panganay. No? Panganay siya na anak ng Diyos at sinugo lang. At naging kapatid tayo sa ating pagkamasunurin sa ating Diyos Ama. Kasi siya maging masunurin siya. Siyang halimbawa natin hanggang sa kamatay sa taas sa cross ay siya namatay sa pagsunod ng kalooban ng Diyos. Ganon din tayo. Kung mamatay po tayo sa pagsunod ng kalooban ng Diyos, sigurado, 100%, mga kapatid, makapasok tayo sa kanan ng langit. Sa sinabi sa 7:21, dito po sa Mateo mga kapatid, na hindi lahat tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makapasok sa kanan ng langit. Yung tumutupad lang ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami ang tumatawag sa akin ng Panginoon, pero hindi ito nangangahulugan na makakapasok sila sa kaharian ng langit. Ang mga tao lang na sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit ang mapapabilang sa kanyang kaharian. Amen. So sa ating givers, alam na po niya kung sino maging anak niya at matutulad tayo sa kanyang anak na si Kristo na isang panganay at tayo maging kapatid. So tama lang, kung naging masunurin po ni Kristo hanggang sa taas ng cross, namatay po siya, naging masunurin, tayo din dapat mamatay tayo naglilingkod sa Panginoon. Dahil sinabi sa Mateo 24:13, ang manatiling tapat hanggang wakas, siya lang ang maliligtas. So kaligtasan naman hangad natin. Pero kung ngayon, kumusta na sa ating pumuhay Christian? Tinawag na tayo mga anak ng Diyos. Tinawag tayo na makita magandang balita. Pero ngayon, kumusta man pumuhay natin? Tuloy pa ba ang paglilingkod? Iba natin nakalimutan ano ang mga talatasitas, ano ang pagkamit ng kaligtasan. Iba ka nakapokus sa mga bagay, may isa lang papagabag sa ating kalooban na gusto ang kinin ng mga bagay na hindi pagkaloob ng Diyos. Kaya wag naman mga kapatid mangyari na gano'n na lamang ating pag-asa sa limutan, walang pag-asa natin sa langit. So sana mga kapatid, ating pag-anak, huwag natin itong baliwalain sapagkat tinawag tayo magandang balita. Ayon po sa 2 Thessalonians, mga kapatid, in chapter 2, in verse 14, tinawag tayo ng magandang balita. Tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng magandang balita na ipinahayag namin sa inyo para makabahagi kayo sa kadakilaan ng Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, ang magandang balita na ito na ating pinapangaral sa oras na ito
Sanampalagaan po natin, mga tihayaan na sayang dahil ayaw ng Diyos talaga na mapahamak tayo. Kaya sa Panginoong kaligtasan, mga kapatid, ating makamtan sa araw ng paghukom, harap tayo sa hukuman, na makamtan natin ang ating pala, buhay na walang hanggang, mga kapatid, na ito ay ating, hallelujah, makamit sa araw po ng pagparito ng ating Pinagkristo. Tanda po natin, may parusa, may pagliligtas sa Kanya. Kanya pagparito, parusahan niya ang mga tao hindi nakilala sa Kanya. Ating sitalima ng Ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo. Na tinawag na tayo ngayon, pero mga kapatid, tanda po natin, may parusa po. Hallelujah, na nakahanda. Na hindi ang sitalima ng Ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo. Chapter 1, verse 8 up to 9 sa 2 Thessalonians. Arating siyang napapalibutan ng nagliliyab na apoy, at parurusahan niya ang mga hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa magandang balita tungkol sa ating Panginoong Hesus. Parurusahan sila ng walang hanggang paghihirap at pagkawalay sa Panginoon, at hindi na nila makikita pa ang dakila niyang kapangyarihan. Kung mga kapatid, sa verse 7, sinabi dito mga kapatid na tayo't pinahirapan ngayon, mga kapatid, ay makasama natin mga apostoles sa pagbabalik ng ating Panginoon. Verse 7. Kayong mga naghihirap ay bibigyan niya ng kapahingahan kasama namin. Mangyayari ito pagbalik ng Panginoong Hesus galing sa langit, kasama ng makapangyarihan niyang mga anghel. So kailan tayo magkaroon ng pag-asa sa kanyang pagbabalik? Kasi ililigtas tayo, mga kapatid, na ating katawan, sapagkat dito sa lupa, lahat masusunog na po ito, anuman ang nasa langit, nasa lupa, masusunog na apoy, dahil po sa tingin ng galit ng Diyos. Pero iligtas tayo ng Diyos, bagong langit, bagong lupa, wala na po, mga kapatid, ang dating langit at dating lupa. Ito pinakasulat, mga kapatid, dito po sa pahayag in chapter 21, in verse 1 up to 3. Katapos nito, nakita ko ang bagong langit at ang bagong lupa. Naglaho na ang dating langit at lupa, pati na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit galing sa Diyos. Ang lungsod na iyon ay tulad ng isang babaeng ikakasal, handang-handa na, at gayak na gayak sa pagsalubong sa lalaking mapapangasawa niya. Narinig ko ang isang malakas na sigaw mula sa trono. Ngayon, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. So, being to say, dito pa rin ang paraiso ilagay sa ating ginatirahan ngayon. Pero ngayon, nasa pangatlong langit pa ngayon. Pero bababa pala yan, mga kapatid. Yung paraiso galing sa langit, pangatlong langit, bababa ito dito sa lupa. Pero alisin muna itong lahat. Alisin muna ang langit. Wala na pong langit at lupa. Dagat wala na. Bago bababa pang bagong langit. So kayo mga kapatid, ito inasahan po natin. At inasahan natin ito mga kapatid na bagong langit, bagong lupa ay dapat na tayo mamumuhay po ng maka-Diyos. Mga kapatid, sinabi na sa Pedro sa 2 Peter chapter 3, 13-14. Sinabi po ito ni Apostol Pedro. 2 Peter 13-14. Ngunit ayon sa pangako niya, may maaasahan din tayong bagong langit at lupa na paghaharian ng katarungan. Kaya nga mga minamahal, habang inaasahan niyo ang bagay na ito, pagsikapan ninyong mamuhay ng mapayapa, malinis, at walang kapintasan sa paningin niya. Mga batid, dito po gagawin ang hatol. Pagbaba ng bagong langit, dito sa lupa, dito na po gagawin ang hatol. At harap na po ang lahat. No? Lahat ng mga kaluluwa, mga patay, babangon at harap na po sa hukuman. So yung langit na yan, pagligtas sa atin, dalhin tayo sa pangatlong langit. So after 1,000 years, bababa na po yan. Pagkatapos ng lahat ng bagay, masusunog na po ng apoy. Sa kanya pagbabalik, mga kapatid, tandaan po natin, pagliligtas pa lang ito. Pero itong lahat ng bagay, masusunog na apoy, mawala na pong langit at lupa, wala ng dagat, bababa itong bagong langit, bagong lupa, para po na panananan ng katwiran. Pero dito na po buhay ang lahat ng patay at harap na po sa hukuman. Pero ang impyerno, bukas na po yan. Dito po sa lupa, bababa, dito ilagay pa rin ang paraiso. Pagkatapos ng 1,000 taon natin mananahan doon sa langit, after 1,000 years, bababa na po ito. Malawala na po lahat ng bagay kasi 1,000 taon lang po makasama tayo doon sa kanyang kaharian at
hatulan na po ang lahat ng mga patay. At yan mga kapatid, parusa na walang katapusan at buhay na walang hanggang naman sa mga matuwid. So sana po mga kapatid, wag natin balibulain ito na mensahe ng Diyos. Maghanda po tayo. Kasi pagbaba po ng bagong langit, bagong lupa, wala na po ang bagong itong langit at lupa na tinanahanan natin. At wala na po ang dagat. Ayon po sa 21, 1 at 2 sa 3, mga kapatid, ayon ito sa Revelation kung pahayag. Katapos nito, nakita ko ang bagong langit at ang bagong lupa. Naglaho na ang dating langit at lupa, pati na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit galing sa Diyos. So ito mga kapatid, ang paraiso, bababa po ito. So pag sinabing bababa, dito pa rin ito ilagay. Kung wala na po itong langit at lupa na ating tinanahan, as ng dagat wala na po. So doon na po, gawin na po ang hatol, lahat na po harap sa hukuman. At yan, ang panahon, mabuhay ang mga patay, lahat ng mga patay, haharap na po sa hatol at bawat isa, tatanggap na po, ayon sa ating gawa, mabuti o masama, habang namumuhay tayo sa sanlibutan na ito. Ito last verse mga kapatid, sa chapter 5, verse 10 sa 2 Corinthians. Kapagkat haharap tayong lahat kay Kristo para hatulan, tatanggapin ng bawat isa ang nararapat na kabayaran sa kanyang mga ginawa, mabuti man o masama, nang nabubuhay pa siya sa mundong ito. Kaya ito harap mga kapatid, ito po ang sinabi po pag wala na po langit at lupa. Balikan natin, excuse me po. Yan po ang salita ng Diyos. Hallelujah. Na sinasabi ng banal na aklat. Sa panahon ng paghatol, harap na po tayo. So yan na po mga kapatid, ang mensahe ng Diyos para po sa atin. Maraming salamat po sa mga viewers natin, listeners, dito po sa ating YouTube channel sa Facebook. Sana mga kapatid, nakatulong po ito sa atin sa bawat araw. Huwag natin hayaan na magiging sayang lang po mga kapatid ang salita ng Diyos na ating napakinggan. Palagaan natin ito dahil mabigat ng kasalanan ang napawalang bisa at napawalang bahala po ng Espiritu Santo. So mabigat ng kasalanan po yan, walang kapatawaran mula ngayon hanggang sa pangalawang buhay. So mga kapatid, ito mensahe ng Diyos para po sa atin. Sana po huwag natin hayaan na ito po ay hindi mapakinabangan sa araw ng hatol, mapalaya sana tayo, hindi po tayo parusahan. So mga kapatid, maraming salamat po sa lahat ng ating mga viewers, listeners dito sa ating YouTube channel sa Facebook. Ang kapayapaan, habag, biyaya ng Diyos na may ating makamtan sa magitan ng ating Panginoon Kristo. Ito po yung lingkod, Pastor Maka, Apostolic Believers for Christ International. Sabi sa bawat isa, grace, mercy, in peace. Be with you us, by Jesus Christ. Amen.